Okay. So, ito ay parang the fruit of your labor na to, no? Kasi ma'am, nag-start kayong mag-farming nung time na si sir ay active pa sa barko. Yes. So, advantage ba yon na nag-umpisa ka ng maaga while nung kaysa naman yung hinintay mo pang mag-retire si sir bago kayo mag-umpisa? Mas advantage, sir, na nag-start ako na sa barko pa siya kasi naka-develop ako ng market. Kahit wala pang darag, marami na akong market. Wala pang asosasyon, wala pang padaba, may sariling market na ako. So, nung mas maganda, mas maganda nang retired na siya. Kasi may kasama na ako, pwede nang hindi ka magkuha ng tao na suhulan mo, na magbayad ka, magsweldo. Pwede lang siya, dalawa kami. Kayang-kaya ba? Kahit kayong dalawa lang, sir? Okay Yes, sir. Pero okay lang nung on-board pa ako na nag-umpisa na kami kasi may mga housing kami dyan na kailangan rin ng yung repairs. May pagkukuhanan pa. May pagkukuhanan ka ng yung pera na pang-improve. Pang-improve. Pero kasi ngayon, paunti-unti lang. Yung improvement, paunti-unti lang, pakunti. Kasi yun lang ang sales eh. Yun lang parang ganyan, paunti-unti lang. Ano pong advantage nung ganong strategy? Yung unti-unti lang, yung kaya lang? Parang sarap sa pakiramdam. Kasi alam mo may pawis, fruit. May fruit na yung ginagawa mo. May ano ka na. So parang ang sarap na pakiramdam kasi tapos na. Yun. Oo. Sabi nyo, before mag-pandemic, ang breeder ninyo ay 240, 250? 280 na breeders nung before mag-pandemic. At yung 280 na breeders, it translate to how many heads yung buong farm? Mga 2,000. 2,000 heads. Yes. Doon po sa time na yon before mag-pandemic, magkano po ang kinikita nyo doon? Ay, ang dami, mister. Hindi niya na mabilang. Minsan, pag alis ko naka-deliver sa tag 54,000, 60,000, palis ako noon. Sabi ko, ayos ah. Kaso nga na-hold yung sa bidding kaya pandemic wala talagang movement, sir. So inunti-unti kung kata yung breeder ko. Kinatay ka. Yes, kasi binenta nyo na meat na lang. Yes, kasi wala talaga, sir. Wala mas mabuti na lang na ibenta mong meat nang magpapakain ka na walang balik. I see. Minsan may kumukuha sa amin dito yung mga sa agriculture na eskwelahan, yung estudyante, bumibili ng 1 day old. Yan. Marami rin bumibili dito. So, ngayon ma'am, na tapos na ang pandemic, nawala na yung mga restrictions. Anong ginagawa niyo ngayon? Pabalik kayo doon sa dati? So, kailangan maibalik namin yung 280 heads na breeder. Kaso paunti-unti na lang kasi wala kang malaking pera na kailangan ilabas. Kasi kung marami yung breeders mo, kailangan may pundo ka talagang pera, sir, na pambili ng lahat-lahat. Kailangan ng vitamins, kailangan ng feeds, kailangan So, kailangan pa unti-unti lang para yung makikita mo sa ganun, yung gagastos. Okay, ma'am. Dahil ang strategy ngayon ay unti-unti. Ilang years yan bago nyo maabot yung dating 280? Siguro pwede rin makuha mga 2 years. 2 years from now. Yes. Ayan. Oo. So 2 years from now, balik na sa dati, pero wala nang malaking gastos. Oo. Wala na. Oo. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Ito naman, ma'am, ang inyong incubator room. Okay. Gaano kadaming laman nito? Sa ngayon, maliit lang siguro mga, ewan ko kung may 300. Kasi multi ngayon, so maliit lang yung ito. May na. May laman, pwede na yan. Ilang days na po yan? Kahapon sana supposed to be talaga ito sa labas. Ito pa may medyo dyan.
Kaya lang, busy. Ba't nyo ini-incubate? Di ba naglilimlim yung yung Yes. darag? Pero kung gusto mong ng mass production, kailangan i-incubate mo, sir. Kasi kung ipalimlim lang, ilan lang yung ilan lang ang for example, may order ka na 100 heads na sisiw. Oh. So hindi ka makabenta ng agad ng 100 heads kasi sa hen, ilan lang yung itlog na nililimliman niya, 14. Saka hindi what is dungan in Tagalog. Hindi sila the same na date na napisa. So kailangan mo before malaki ang ROI, sabi ni Ma'am, sabi ni Ma'am Lucing, kasi natural incubation lang ako, hindi ako gumagamit ng incubator kasi wala kaming kuryente dito. Magdadalawang taon pa lang ang kuryente namin. So sa natural incubation lang. Okay na to? Sige po. So dati, natural lang. Oo. Mas malit ang gastos. Walang gastos. Walang gastos. Walang gastos kasi may expenses ka pa. Dagdag pa sa expenses to ang ang kuryente. Oo. Maliit o konti o marami yung load niya. Parehas. Ganun pa rin ang So mas maganda sana kung marami ang load. Kaya lang molting season sa ngayon. So, kahit kaunti lang yung itlog, kailangan i-incubate para may ano ba yung tawag? May production ka weekly. So, pag may bumibili, may buyer, may ibibigay ka. Itong mga to, puro pag-feeds to lahat. Oo, lalagyan niya ng may upa. Okay. Ma'am, padala ko sila gusto ni directly mo. Okay. Ayan yung... Oo, si Dandan ko naman ngayon. Si Dandan niya sa girlfriend niya. Ari lang ko tagay lang siya. Oo. May mga hinahalo-halo nila. Ay, kamangita. Takwan, anong sulod lang niya? Sino niya? Ha? Malit lang pala. Sir, kumusta yung mga anak ninyo? Asan sila? May mga pamilya na yung bunso namin dun sa Yung bunso namin sa BPI sa Abu Dhabi. Ah. Single pa yon, dalaga yon. Oh. Yun lang. Kasi tatlong anak namin, dalawang lalaki. May mga pamilya na. Yun, single yon yung babae. So, ang plano niya, by 2024, pauwi siya dito, magkaroon ng project na sabi niya, gusto ko, pag uwi ko dyan, hindi na ako mag-i-employ. Negosyo. Business na lang. Plano niya gawing camping site sa gawin taas. namin, kasi may... Malaki ba itong farm? 3.5 hectares kasi. 3.5. So dito rin sa loob ng farm yung camping site Yes, na gagawin? Dito sa taas, may signal doon yung sa kabila. So ganun na lang niya. Sabi niya, para may darag tayo, doon natin kukuha yung para sa guest na pagkain, hindi na tayo bibili, hindi na tayo maghanap sa iba. Para mabuti naman kasi gusto kong magluto-luto, sir. Kasi before may restaurant din ako Okay. Nagbabarko pa Nagbabarko siya, sir. Kasi marami akong tinatry na negosyo, pero hindi nag-click. May gym, may reducing salon. Nang Sumba-sumba, aerobic, ballroom, yun, may negosyo ako before. May beauty parlor. Nagbibig kasi hindi nag-click kasi parang gusto ko talaga ito talaga ang gusto ko. So ito talaga ang love mo? Yes. Bagay, okay, enjoy number one na love ko is God. Pangalawa siya, pangatlo tong darag. Yung darag. Yes. Kailan ano ka ng negosyo mo, yung ma-enjoy ka ba, hindi na wala kang... Kasi kailangan love mo, sir, yung ginagawa mo Walang kahit mahirap, basta love mo, basta gusto mo. Basta bigyan mo ng attention payanin kasi... mo talaga. So kahit marami kang puhunan kung
hindi mo gusto, Yes. Wala, maubos ang Mawawala punan mo. yun. oh. maubos Mawawala. ang puhunan. Oo. Ito, basta malagaan mo na ng gusto manok mo, obserbahan mo lang. Talagang maganda ka ng darag. Kuha ng itlog niya. Kumusta po yung yung balikan ko lang yung madami ba kayong sakripisyo nung kayo ay magkahiwalay dahil malayo sa sir? Marami, sir, marami. Siguro makarelate din yung mga asawa ng seaman na yung mabuti lang kasi hindi ako marunong magmadyong, hindi ako marunong mag-casino, wala akong sugal na alam. Yun lang. Pa-shopping lang before. Mas magastos, ano? Pero pinapatur ko na sa Singapore, sa Thailand. Total, sa labas pa naman ako. Sabi ko, sige, mag-tour ka dahil may pera pa. Pagka tumigil ako, wala na. Ano bang sakripisyo niyo, ma'am? Ayun sa mga bata, sir, kasi dalawang lalaki, iba yung ng lalaki sa babae So kailangan maging tatay ka rin sa kanila. Intindihin mo lang kasi, sir, mahirap yung sa adolescent age. Yun talaga, pero so far nakayanan din. Kasi before kasi walang cellphone, 'di ba? Walang cellphone. So yung gasto niya sa tawag sa telepono, mahal. Long distance. Oo, mahal. Siguro hindi ang budget ko diyan sa mga $100 lang kada buwan diyan. Monthly. Monthly sa sobra pa. SIM card. Bagay, dalaw ka 30 euro. Naka-survive naman, sir. Naka-survive naman. And ano ba ang experience nyo na yung talagang nahirapan ka na hindi mo makakalimutan? Alam ba ni Sir yan? Yung mga hirap na yan? Yes. Pwede bang sabihin dito? Kasi Kung gusto before niyo i-share, nagkaroon ng, yun sabi ko during adolescent age. Kasi before, sir, alam mo, nagkakaso yung anak ko na second year high school siya. Kasi mahilig din siya sa animals, sa manok. Yung nabili niya na pangsabong. Inano pala yun? Ninakaw. So kaming yung anak ko. Pinagbintangan. Yes. Alam mo, sir, tatlo sila nakabili. 3 taon na pabalik-balik sa korte. Ginaso yun. Hanggang nanalo kayo? Yes, walang kaso hanggang ngayon. Kahit magkuha siya ng NBI clearance, walang record. Kasi wala naman. Gusto na may-ari manok mong warta. Oo, kasi alam niya ay, kasi siguro marami sabi, sima. alam nila, siguro. Sabi ko, sige, labanan mo. Akala nila, so marami kaming pera. So, yun lang, sabi ko, pag marami na tayong pag may negosyo na mag-stop ka na sa barko. Gusto niya nga magbumalik kasi palagi siyang tinatawagan ng opisina kahit wala na siya, hindi na siya mini-medical kasi alam nilang bagsak siya sa medical Oo ko lang. Sabi ng may-ari ng kumpanya, oo mo lang, misis, oo lang. Oo lang kailangan. Lilipad na. One time, yun lang. Bumalik pa siya. Sabi ko, ayoko na pala magbalik siya sa barko kasi palagi niyang sinasabi masakit yung tuhod niya. Siyempre, ibang galaw mo sa barko dito sa balikat niya. Bukid Sa bukid lahat ng katawan mo gumagalaw. Kaya magandang exercise ito. Kita mo mga neighbor namin doon sa city. Yung mga neighbor namin sa city, nung alam mag-swimming. Alam mo yan, sir? Mamadyo. Ay, palaging nagbabakasyon sa ospital. May mga pero pasalamat ako sa Diyos. Maganda dito, walang pollution pa. Na walang sakit. Isang pinakalaking pasasalamatan mo sa Diyos na healthy kami, wala kaming maintenance, walang nabuhay. Ikaw naman, sir, ano ang pinaka-challenging na buhay mo sa barko? Munong maalon Okay, maalon. Maalon pa noon, tinapon ako sa war zone. Tinapon ako sa tabi ng alon, layo sa kama, layo ng inapukan ko. Tapos nung inano kami ng pirata dito sa Nigeria, ginhold kami ng mga Navy doon na contact siguro ng pirata din yun kasi kapirata sa kabila Mga isang buwan kami doon sa Nigeria. So na-hostage kayo?
Na-hostage kayo? Na-hostage kami doon na hindi kami makakontak sa mga pamilya namin eh. Oh. Pero nung huli pinag-usapan namin yung pinaka-commander ng Navy, yun, binilan kami ng SIM card na sa kanila para makakontak na kami. Tapos kinakausap kami minomonitor kami ng may-ari kung asan kayo? para maano na mga mine namin, baka nasira utak namin doon. Ano. Kasi na-torture na kami doon sa lugar na yan. Biro na kangkurahe ko, puro pirata na kaikot doon. May military kami nga on board, mga 7, pero wala, may hinahabol pa rin kayo ng pirata eh. Minsan makikita mo sa radar, may night vision na silang ano. So, paano nyo kinup yun, yung sitwasyon na yan? Na pag nakita na pinapaputukan rin ng mga military, na umiiwas din sila. Kaso delikado pag naano kayo doon. Kasi lalo pag gasolina ang karga nyo, parang gusto nila yata nakawin. Yung gasolina. Hindi ba nung bumaba ka na may psychiatrist na minomonitor kami ng kumpanya. Pinaano kami ng psychiatrist na pinapausap kami sa psychiatrist para malaman nila kung anong kasi alam nila dito doon sa gitna iba, ang kasama ko umiyak na ang chief cook namin binugbog eh. Oh, bakit? Lumaban? Ang chief mate namin na pulis, sabi ng Nigerian, sabi, are you, what nationality are you? Pag sinabi niyang, pulis, sinampal siya. Pero pag Pilipino, ako, sa lahat ko sa amin, ako may edad na siguro. Biro, pinapasquat kami sa tapat doon ng barko sa Balkans banda. Nakaganyan ako, buti kinalabit ako ng pirata, sabi niya, my friend, not like that, like this. Kasi hindi na ako nakasquat, nakaganyan ako, sabi niya, like this. Kasi na ako pinakamatanda doon sa barko na yan. Kinakat namin ito para hindi mahirap sa shredder, para madali mag-giling ba. At saka tapos ito cut, ilagay sa balde hugasan. Para kasi lason ito, cyanide itong balat ng kasaba. Pag nababad sa tubig tapos banlawan, saka gilingin. Kinakat namin ito para hindi mahirap magiling ng kasaba, tapos madali linisin. Ilagay sa timba, ibabad sa tubig, tapos pag nabanlawan na ng tubig, gilingin, ihalo sa mga dahon ng kasaba o kangkong. O mga iba, minsan mayroon din kami nilalagay na tricantira, oregano, Australian peanut na dahon o Carabao grass. Kung ano lang makita namin dito na para sa kung anong makain ng tao, ganun din sa manok eh. Kinakain din ng manok. May ano rin ang obo din ng saging. Mga dahon ng mga balat ng prutas, yan inahalo rin namin yung sa pagkain ng manok. Kasi pag hindi puputulin, mahirap eh, bagal ang kanya, pino. Kaya yung iba, magtataka sila bakit namatay yung baboy nila. Kasi may balat pinapakain nila eh. Kita mo ito mga 3 years na to, pero baliwala sa manok namin kasi alam mo kung anong delikado sa kasaba eh. Dito sa balat, dito ang cyanide. Dito ang lason. Kaya kailangan balatan mo. Tapos iugasan ng tubig. Gano'n ibabad sa tubig mga isang gabi. Tapos gilingin pa. Dahon ng malbiri, dahon ng pandansina. Paghirap kami sa kangkong, yun lang namin. Mga tricantira, oregano. Hugasan na natin konti para mawala yung lason. Parang pinaka-the best nito, babad mo sa buong gabi. Pero okay na ito, banlawan lang.
Ayan. Ang tamang proseso nito, pinapatayo pa kaso for demonstration, ano lang natin. Check engine, start engine. Isang giling pa. Kailangan ulitin mo hanggang sa kung anong gusto mo ka pino. Kasi pag hindi mo ulit malalaki. Minsan mga 3 times, 4 times. Gusto mo papaya pa, papaya. Ha? Oo. Hanggang magkano yung pino? Kung mga ang kangkong matitigas, minsan 4 eh. Basta lumabas mabino. Kung may kangkong sana, kaso absent yung caretaker eh. O, sige na? Sana? Hindi, okay lang, yalo lang. Okay lang, yalo lang. Ito lang ako ng kasaba at saka dahon. Ang yung ugat na to yan. Halo na. Tinalo na oh. Tapos gigilingin pa uli para pumino. Ay, lagyan ng fish meal pa pala. Lagyan pa ng fish meal. Fish meal. Fish meal para sa kalungko. Fish meal oh. Fish meal para sa kalungko ba? Para dito sir, naghalo ako ng fish meal. Naghalo ako ng fish meal para sa dito tabuan ng kalungko yung mga manok. Protection. Ayan. Gigilingin ito hanggang pumino. Para mabilis. Isa pa. Pangalawa na ito. Tapos pabalik pangatlo na. Pangalawa yun kanina. Ngayon pangatlo na ito. Ulit-ulitin lang hanggang lumabas yung tamang laki ng mga butil lang mga giniginilig. Ito medyo malaki pa ito. Kailangan papinuhin mo. Mga 4 siguro.
isa pa. Isa pa, isa pa. Ito, isa pa dito. Okay na, pino na. Pwede na yan. Kung gusto mo pino pa ulitin mo lang. Ulitin mo lang. Pwede na. Oh. Kung gusto mo mapino pa, ulitin mo lang. Mga isa pa. Mga isa pa yan. Isa pa. Dapat mo isa pa. Ang kangkong, magandang kangkong, mabilis ikon. Kasi ito may mga ugat-ugat eh. Mga steam ng kon, yan ang... Kasaba talaga, mahirap. Oo. Kasi may mga... Okay. I-mix na ng ibang ingredients. Oo, i-mix na lang oh. I-mix na lang ganito. Ng pellets, ipa, dito. Ito, panyok. Ito. Sabihin mo muna, sir. Ngayon, ihahalo natin ang ano to? Nyog ng giniling na nyog. Giniling na nyog. Ngayon naman, sabihin mo, sir. Ngayon naman, lagyan natin ng giniling na nyog. Sumabay pa direct sa mga ulit, mata ko eh. Sir, tingin Sabihin ko, sir, yung action, saka ka magsasalita, ha? Sige, sir. Ngayon, lagyan natin ng... Okay, ready? Okay, ngayon, lagyan natin ng giniling na nyog para ihalo dito sa giniling na mga talbos. Tsaka yung kasaba. Ito. Dalawang kwan siguro. Okay na yan. Yan. Tapos ihalo, i-mix. Yan. Sabihin mo, sir, yan ay giniling, hindi yung piga. Yan ay giniling, hindi piga. Ito ng nyog. Preska talaga yan. Tapos lagyan natin ng ipa. Ito. Ito, lagyan natin ng ipa. Ipa ng mais. Ipa ng mais yan. Tapos, lagyan ng pellets. Yan. IC3 pellets. Ayun. Para sa hapon na to. Ayun, tapos i-mix na. Ayan, ayos to, no? Dry, oh. Itong gusto-gusto ng mga sisyo, may mga ugat-ugat to, ano nila. Nag-aagawan sila. Oh, ready na yan. Ready for punin. Okay. Tapos na yan, sir? Tapos na, oh. For parehas lang. Kasi may mga ugat-ugat lang, di ba, ano eh. Sabihin mo, sir, so ito na ang finished product. Ready na ipakain sa... Sige, sir. Okay, sir, para kita yan. Okay. Ito na ang na-mix na giniling natin, ready na ito ipapakain sa manok. Ito. Tsaka ito naman ang finished product niya. Ito bagong giling ito. Ready na ito ipapakain sa mga manok. Yung bagong giniling na ito. Bukod sa laman na itong balinghoy, pwede rin makagamit ng dahon ng balinghoy, tsaka tangkay ng gabi ito. Tapos yung papaya, yan ang papaya. Tsaka itong saba, pag marami kayong saba. Hindi lang para sa manok yan, pwede rin yan. Sa potasyo, maganda rin yan. Ito, ang saging, walang sayang to kasi ang puso niya, hinahalo rin yan sa pagiling, ang puso ng saging, tsaka yung bunga. Tapos yung ubod, yun, kinakain ng, isama sa giling to. I-chop-chopin mo, tapos ilagay sa shredder. Tsaka itong saba na to. Na, mga puno ng itong gabi, yan, kasama rin ito. Tapos kangkong, pag mayroong kangkong, tricantira, oregano, yan, mga, yung Australian peanut, yung dahon ng langka, pwede rin yan.
Yan mga oregano na yan, tsaka tricantira, ginagamit rin ito. Ayan, yan, tricantira. Yan. Yan kasama sa mga ingredients ng pagkain sa manok. Malunggay pa. Malunggay, yan, ang malunggay. Saka yung ipil-ipil, pwede rin ang ipil-ipil. Yung bunga ng ipil-ipil, saka dahon, may ipil-ipil kami dyan. Oo, yung, kasi hindi lang permit, kasi rin, pangpurga kasi, papurga sa manok. Oo. Kahit dahon ng Madrid cacao, pwede rin eh. Pwede rin yung ingredients rin eh. Oo, pwede rin eh. Ha? Yan, sir, yan. Ayan, yan. Ito, labog. Pati labog. Ano sa labog? Arosel. Rosel? Yes, pwede yan. Ayan, pwede rin yan, oh. Tapos yung pandansina, ginagamit rin namin pagka wala na kangkong talaga, alternative na ano. Pwede rin i-chop-chopin mo muna yung pandansina, tapos ihalo sa giling para ano sa manok. Minsan yung buko, pagka ano kami ng ano dito na medyo himatahin na, kunin ko yung katawan. Kunin ko yung ubod, ihalo ko rin sa giling. Makaano rin. So ngayon na magkasama na kayo. Kumusta naman kayo? I'm very happy. Happy. Ayos lang. Yes. Makakain ka na sa saging, okay na yan. Mga lakatan, Yun nga mag-harvest ka. sir, sabi nila, wala sa pera yung real na happiness. Okay. Pati singkamas, may tanim ako singkamas doon eh. Yun nga sabi nila, pag marami kang pera, happy ka. Oh, sabi ko, dito ko lang na-prove na hindi pala pera lang yung makukuha mo yung totoong happiness. Ito bang farm na to na-purchase ninyo while nandun si sir sa abroad? Yes. Oh. This is only 350,000. 3.5 hectares. 100,000 per hectare lang dati ito. Grabe, mura, no? Mura lang kasi ngayon, dito. 1 million ang per hectare ngayon. Oo, 1 million na. Grabe yung So pagsaka. sabi ko sa mga anak ko, "Hoy, wag niyo ibenta pag namatay na kami ng amo mo, pag ibenta niyo magmumulto kami." Sabi ko nga sa apo ko sabi ko, ialagaan niyo itong bukid na to Okay. dahil kasi ito, nag-uumpisa na, i-follow up na lang niyo to. Oo. Kami kasi nung una, naghahanap kami ng kapital. Oo. Ngayon sa inyo, dyan na. Diyan na. I-follow up Pagbutihin na lang. Hmm. Okay. Sir, maraming ganyang parents. Ang problema nila, ang anak, pag minana, binibenta. Yun nga ang problema Okay. dyan. Paano nyo yun? So ngayon, parang pinoproblemo nyo na yun. Ang anak namin yung babae, medyo May interest. ano kami doon na 100% maganda. Yung single. Yung single. So somehow, Kasi yun hindi nga- mabibenta to. Yun nga nag-advise sa amin dito na huwag kayo mag-away dyan ni mama. Kasi kwan siya sir, sa bangko siya galing eh. Oh. So, Sa BPI. alam niyang alam niya magpaano. Budget. Mag-budget. So, siya talaga. Sabi nila, ang isang property daw, para hindi ibenta ng anak, dapat ang magulang siguraduhin na nakikita nila na kumikita. Para sila, alam nila kumikita, hindi nila ibibenta. Yes. Kaya Alam naman nilang kumikita eh. ang target nito ng bunso namin, gagawing camping site, maliban sa manok, may ano pa sila. May income pa sila. Kambing, magano rin kami ng kambing dito. Magkakambing din May kayo. kambing, may apat kami ng kambing dyan eh. Okay. Ano pa lang. Okay. Starting. So, Kaya may mga napier kami dyan eh. Pang so additional. nakikita nyo ba ang darag talagang pangmatagalan na? Magandang darag kasi once ka mag-umpisa ang delivery, Maganda talaga sir. Maganda sawa ka talaga dun sa ang pangkabuhayan. minsan tatawagan ka dito, may 50 ka dyan ka 50 heads. So kinukulang manok mo. Okay, sir. Ma'am, ano po ang lesson sa buhay ninyo bilang mag-asawa na OFW? Ano ang lesson na pwedeng mapulot ng ating mga viewers? Sa akin lang, minsan medyo mahirap din ang pag OFW ka tapos mismo dito. Pag may problema, hindi ka agad hindi ka agad masitol kasi nung una, wala internet eh. Nung sulat-sulat pa lang, matagal, magkaintindihan kayong dalawa. Ngayon kami internet na okay na, automatic, 1 minute lang yun na. Kaya araw-araw tumatawag ko dito eh. Nagtataka nga anak ko, sabi niya, "Ma, hipapa, nagtataka araw-araw tumatawag." Kasi free wifi kami sa barko nung itong huli, chat na lang, hindi kaya ng tawag. Ikaw, ma'am. Kailangan matyaga ka lang sir sa buhay. Kailangan may tiyaga kahit ano. Kailangan may tiyaga talaga. May sakripisyo para may aanihin kang something valuable. Something na Tiyaga lang.
what maipabugal anong sa Tagalog Pagmamalaki, yan? Pagmamalaki. Pagmalaki. Yes. Yeah. Oo. Masasabi nyo na kayo ay successful? I think so. One of the successful. Yun nga eh. We are Yun nga one of sabi them. ko. Kasi may napuntan na rin kami, at least hindi diyan na kami, pasok na kami diyan sa one of the successful na couple. Sabi ko ipagmamalaki ko Kasi na may itong napunta buhay na ko kami. kasi kahit na ganito lang, hindi malaki ang laman ng wallet mo, pero malaki naman ang laman ng puso mo, sir. Makakatulong ka pa sa kapwa mo. Oo. Okay, ano po ang message ninyo sa mga audience natin? Nire-recommend ko talaga na maganda ang negosyo sa darag. Pero kailangan lang matyaga ka. Kasi sa ganitong klaseng buhay sa farm, sa health mo, isang factor na yan. Maging healthy ka kasi fresh yung hangin dito, walang pollution. Kinakain mo pulpris ka. Oo. 8 o'clock pa lang, tulog ka na. So, Kung maraming prutas mo, kakain ka lahat ng mga makain mo dito, fresh ka. kailangan lang magsipag ka dito kasi Hindi ka na kailangan may pupunta sa tiyaga. palengke. Hindi naman, anong silingon gani? Ibig sabihin. Hindi naman ibig sabihin na pag magtanim ka ngayon, bukas mamunga na yan. Kailangan, ayun nga, tiyaga. Magtiyaga. Yun lang. Okay. Ma'am, yung mga nanonood sa atin, interesado sila na magpag-transact sa inyo sa darag. Paano nila kayo makakontakt? I have Messenger, Nes Moreno or Lagrang Hadi Moreno. Pwede silang mag-contact dyan. Kasi kung sa cellphone number, walang signal dito sa farm. So kung sa Messenger, pwede pagka-signal, papasok yung message. Hintay-hintay lang sila. Oo. At sasagutin at sasagutin. Yes. Kasi pag hindi umuulan, everyday, pumupunta ako sa itaas. Doon sa itaas na parte ng Yung farm. sinasabi yung gagawing campsite. Yes, Linalakad mo yun. Mga 500 meters or more, no? May 500 lang. Oo. Oh, I see. So kung umuulan, hindi kami pumunta kasi madulas yung... 300 lang siguro. 3 to 5 Pero meters. mostly, pumupunta ako kasi tumatawag ako sa anak ko. Okay. At saka nag-check ng mga messages kasi maraming orders talaga. Talaga pagpunta ka doon, mag-check ng yes. orders. Kung may, kasi sabi ko, wala tayong pera, pupunta ko doon sa itaas. Minsan, grasya rin ba? Sabi ko, wala tayong pang-ulam ngayon. Chike niya yung messenger niya. No, mayroon na, may bayar, no? Yun talaga, sir. Yun talaga ka. Isang araw, maka 10,000 ka. Talaga? 15,000. Yun talaga. Pero yung sa delivery namin, may address chicken, sabi nga, regular. Regular talaga yung dress chicken. Talagang mabubuhay ka sa Abings. Malaking Kasi tulong ito ang mga Abings. live na, pang-additional na income na ito. Yan weekly, yan doon sa dress chicken, may outlet na. Okay po. Maraming salamat po sa inyo, ma'am. Sir. Thank you, din. Salamat. Thank you. Ay, ma'am, sagutin nyo. Dadalasan mo, ma'am, ang pupunta doon sa taas pag naipalabas to. Minsan, hindi nagpapakain mo na. Minsan, sabi ko lang, kasama ko. Indocsinan. Yes, ma'am. Yes, Sir Rina, Sir Vincent, Direct Buddy, Ma'am Leano, and Ma'am Sophie. Ella. Maraming salamat. Yes. Kasi pagdating natin ng Iloilo, kanya-kanya na tayo. Thank you din po, ma'am. Salamat din po. Salamat. Sir Rina, yung mga picture namin ha. Sige po. Di ba? Direct Buddy, Yes, ma'am. World Wall yun, di ba? Yes, ma'am. Ma'am Ness, World Wall yun. Ay, gusto ko. Tagalog ko nga Ay, gusto ako mo. Ay, ambot lang. problema rin yun, ma'am. Meron din Kasi yung manonood doon, kisong-kili ng Tagalog. Pagbalik nyo dito ng Iloilo, direct. Opo. Oo. Kain tayo na ulit na. Aba, tiyakin nyo lang na mayroon kayo soup
reply ha. Ah, yes, sir. Kasi mahirap yung puro apologies pag may tumawa. Wala kaming stock. Wala kaming available na stock. Ma'am, i-ready mo yung farm. Dapat may balik na yung ano, yung 280 breeders. Yes. I hope so. Kasi na ano lang naman yan sa pandemic. Eh. Oo. Na ano Walang market. So, wala nang restriction. Alam mo, Derek, yung pinakamahirap, yung wala kami bili ng pangkain. Buti na lang may abig. Kasi tatago na ko, Ma'am Lai, baka sa advance dyan. Yun nga ang ano ng ano, dapat may enterprise talaga. May plan yung ano, yung production na hindi mabili-bili. Abo. Merong pupuntahan. Merong pupuntahan. So, ngayon, pinaano namin, nag-think over kami na kung pwede namin gawin isang industry na pwede naman i-process yung darag meat. Ah. Process na lang yung darag meat. Ayun ito. Sige, hulatan na lang. Kasi na kami mag-review sa buhay. Yes, thank you. Ay, yun na sila yun. Thank you. Thank you. Salamat ha. Salamat talaga. Thank you. Basta yung sir. Yes, ma'am. Sure po. Sure po. Thank you. Bye-bye. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.